Yan, excited kami kasi mamayang 1 AM in the morning, kami po ay babiyahe papuntang Davao City and we are here in Dico City, Davao del Sur. Okay, isa tayo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. So, yung mga nag-allegation, patuloy nating i-debunk yung mga allegation yun na may utang Iglesia ni Cristo ng 7 billion, napakaliit naman. Kung kayo ay magparatang, i-trillion yun naman kasi yung 7 billion parang isang pagsambal lang namin dyan sa, siguro sa Luzon area lang yan. Kagaya nito, yan. Ito ang patunay, wala kami binayaran dito ni piso. Ito ay pinamahagi sa buong iglesia, ilang milyon kaya ito. Diba? Napakaganda pa ng print at saka yung tela niya. Libre yan sa amin. At ito pa, flag. Tela din yan. Binigay ng Iglesia ni Cristo. Gumastos talaga, not only millions, 100 millions. No. Ayan, no? Sticker ng, kaya para tuloy-tuloy yung biyahe. No? Hindi masisita. Yan. Alam nyo, dito pa lang sa Digo City, kasama yung dyan sa Mayo, mga ilang, maliit lang din na mga extension. Alam nyo magkano gastos namin? Worth 4 million pesos na tumataginting. Ano? Mayroong tagubilin sa amin na kung may politicians daw na mag-offer sa amin ng mga sasakyan, ay tinatanggihan namin, bawal sa amin yan. So, ibig sabihin talagang pure gawain ito ng Iglesia ni Cristo. At ito pa, ilang, not only 100 millions but billion ang gasto ngayon sa Iglesia ni Cristo dahil halos lahat ng bus nirintahan, mga SUV, ay yung mga van, no? Napanood nyo yan ngayon, no? sa mga iba't ibang platforms. At ito pa, biruin mo, barko, mayroon dyan, barko nirintahan. Diba? Yung iba, of course, yung iba nag-iirtano, yung mga malayo, kaya punuan talaga. Ito kasi may napanood din kami sa Facebook na yung kapatid siguro ayaw niya na napakapuno sa barko, abay nagyate, ibig sabihin mayaman yun. At ito pa, no, yung mga nirintahan ng Iglesia ni Cristo, halimbawa itong mga portalits, no? Yung mga portable, mga comfort room, ang dami, no? So talagang nakapalibot yan. So magkano kaya yan? At ito pa, yung yung mga LED, yung mga LED na mga screen monitor, grabe, mga dambuhala ang lalaki nun. Sa amin lang dito sa Davao City, 13, grabe, 13, ang dami sa iba't ibang, kasi talagang yan lalaganap yan sa buong Davao City. So hindi na tayo makapapanood doon sa pinaka mismo sa stage, kaya binabahagi, no, dinidistribute sa iba't ibang mga lansangan. Ganun katindi. So milyon ulit yun. So ganun po kagasto ang Iglesia ni Cristo para lang sa kapayapaan ng ating bansa na hindi magkawatak-watak at uunahin yung tunay na problema sa sambayang Pilipino. Halimbawa itong mga bilihin, yung kamatis lang ngayon 20 pesos isa, dito sa amin 20 pesos makabili ka pa ng dalawa. Diba? Daming problema na dapat lutasin. Kaya ito tayo ngayon. Shout out muna doon pala kay Tata Binhamin dyan sa Apalit, Pampanga. Ang pinaka-pugi at Pangulong Jacono dyan. No? Pinakahari dyan sa Apalit. Diba? Dating commander yan ng ICB. Ngayon, ito na. No? Patuloy nating i-debunk yun. Panoorin natin yung video kung may utang ang Iglesia ni Cristo na 7 billion. Bakit namimigay ito ng thousands of dollars cheque? Tapos nag-tour, nag-world tour sa especially dun sa US. Papanood natin mga 7 states, 8 cities. Grabe, thousands of food parcels. Then doon sa Brazil, 20,000 food parcels. Mayroon pang namimigay pa ng cheque, of course, medical assistance, mga gamot, at mga school supplies, ang dami, etc. Grabe, kung may utang Iglesia ni Cristo, ibayad na lang doon. Diba? Yan ay during sa current administration ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya saludo kami sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Talagang tunay ang tulong nito. No, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya yun ang panuorin natin. Ang panuorin natin ngayon is Rio de Janeiro in Brazil. Grabe, 20,000 food parcels ang pinamimigay ng Iglesia ni Cristo. Ito na. Rio is breathtaking. Home to picturesque beaches, skyscrapers, and a booming economy. But what if we look beyond these? Rio is also home to the world's poorest communities, or comunidades. A big chunk of the Brazilian population has substandard living conditions. The comunidades show that not everyone in Rio lives a comfortable life. To help alleviate this, one organization is here today, reaching out to the people
of Rio de Janeiro. The Church of Christ, through the leadership of its executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, sent its charity organization, the Felix Y. Manalo Foundation, to 4 communities here. Through its International Aid for Humanity program, 20,000 food parcels were handed out during a 4-day distribution event. 4 days yun na successive yung events ng Iglesia ni Cristo dyan sa Brazil. Pero bago ang lahat guys, isa lang ang kailangan ko, ikaw, no, pakisupport ng ating channel by liking it and please subscribe. Yan, let's continue. Hernan Gaston said that those living in the communities or Brazil's slums need help. Ang ginawang lingap ng iglesia dito sa Rio de Janeiro ay napakalaking tulong. Maraming mahihirap, lalo na po ang mga nakatira sa mga favelas. For Ronaldo Roque, a resident of Rio de Janeiro, the magnitude of the event is shocking. Estou bem, maravilhoso com esse evento surpreendente. A grandeza que foi impactante. Nós que estávamos no meio do povo, porque a igreja ela tem a mensagem genuína do Evangelho, da Bíblia, né? Porque Jesus trouxe vida e não somente ajuda humanitária, mas ajuda espiritual. Eu não sabia, não conhecia. Alessandra Lorena, who has worked as an event producer for 25 years, Gosto. Assim, eu trabalho com produção há 25 anos e é muito gratificante ver um evento. Elias Lira, president of a local radio station, has known the condition of Rio de Janeiro residents. He woke up early to assist the organizers of his work. Então vocês são diferenciados. Vocês com certeza vão crescer muito aqui no nosso Brasil, porque todos esses que estão passando por aqui, entenderam quando falarem em nome da igreja. According to the church's general auditor, Brother Gleserio Santos Jr., today's event is just a prelude to more self-sustaining projects that would generate jobs available for those in need. Ang layunin nito ay para maipakita ng Iglesia ni Cristo ang pag-ibig natin sa kapwa-tao. Lalo ngayon, ang mundo ay naghihirap. Ang proyekto ng Iglesia ni Cristo ng kapatid Eduardo Manalo ay labanan ng kahirapan, fight poverty. Kaya hindi lang dito sa Brazil, kundi halos lahat ng mga mahihirap na bansa ay sinisikap ng Iglesia ni Cristo na kahit konti ay makatulong tayo. At mayroon pa alat dito ang pamamahala sa Brazil na hindi lamang mga lingap sa mamamayan ng kamigay, kundi nag-iisip kami na mabigyan sila ng hanap buhay. Maaaring garment factory o anumang mapagkakakitaan ng mga mahihirap dito. Or Iglesia ni Cristo is providing some relief. We certainly hope that this activity alone will bring much needed attention to this part of the world. Once again, I'm Dexter Umel, reporting from Rio de Janeiro, Brazil, and I'm 1 with 25. Grabe no, hindi basta-basta na mag-organize ka ng ganong event, lalo na sa ibang bansa. So ganun katindi ang pamamahala, talagang tao sa puso na tumulong sa mga tao. Siguro pansamantala yung food, but most of all, binabahagi din yung pananampalataya ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa. At itong pinakamatindi. Let's move to United States of America. In 7 states with 8 cities. Yan, let's go! Welcome back to this special edition of The Good News. While the United States of America may be considered as the source of most of the world's groundbreaking developments, 40.6 million people live in poverty. Cooperation with the Felix Y. Manalo Foundation launched the U.S. Tour of Aid to Humanity events. CBS 2's Christina Fan is live beginning with Brownsville, New York. Being the scene of gun violence a couple of weeks before, the humanitarian event couldn't come to a much better time. Thousands of So akala natin, syempre mayaman talaga yung Amerika, but there are 500,000 of suffering of poverty, homeless. Ang dami din. Kaya pala tayo naglilingap din doon. Continue po natin. Care packages were distributed and 10 non-profit organizations received financial support. We were in need before, and with this tragedy, it increased our need. And I appreciate the fact that the foundation. Alright, nakita nyo yun, yung mga cheque na pinamimigay. So, binibigay din yun sa mga institution doon. Yung mga charity din binigyan ng Felix Manalo Foundation na mga cheque, of course, convert into cash. Yan. So, hindi basta-basta yan. Hundreds of thousands of dollars
ganun po katindi. The members of the church have us in their prayers, and many families who are in need. Next up, representatives of the Felix Y. Manalo went to Temple Hills, Maryland. These activities Take note from New York, Brooklyn to Maryland. So, ngayon yung sabihin na may utang ang Iglesia ni Cristo. Ang pinamigay natin dito, ibinayad na natin doon. Di ba? Converted into Philippine money. I think, billions din yan. No? Yung pag-organize lang doon. Ito na. An initiative such as this one really as a manifestation of the fact that the INC and the foundation are change agents, and we hope that you will continue doing all of these works in terms of changing the communities, transforming the lives of people that you find yourselves in. Not but really all around the world. We know the reach of the INC. Diba? Ang dami niyan. Yung mga recipient ng mga institution din sa lugar na yan, naka-receive ng mga cheque. No? Ano katindi? Ayan. So, walang religion na nakagawa ng ganyan. Even government, no, na namibigay ng mga ganito katindi. Siguro mayroon din mga gumagawa nito, pero unlike sa Iglesia ni Cristo na talagang world tour simultaneously talaga. Siguro sila may nagawa din mga ganyan, so sinasaluduhan din natin sila. Pero hindi tayo nag-ano dito, no, yung paligsahan. What we are trying to say is yung comparison, no, so simultaneously. Yeah, continue. And we know the difference that you make, your church makes in a lot of lives. I would just like to thank FYM Foundation and the Church of Christ just for being that step aside nonprofit, just like myself, that just get impact in the community. This is a huge blessing. I'm coming to visit my admiral. He's trying to get me to join. I told him I gave my word I would come visit us. From Maryland, the Aid to Humanity goes to Seattle, Washington, where months ago a worship... Now here in Seattle, Washington, D.C. Right? Seattle. Ganun yung pronunciation. Now, guys, kaya ginawa natin to, ni-review natin. Kasi nga, ito yung sagot sa mga nagtuligsa sa Iglesia ni Cristo na may utang daw, lubog daw sa utang yung Iglesia ni Cristo. Paano malulubog? Namimigay pa nga. Di ba? Yan. Building in Rainier sustained damages and suspected hate crime. The brethren responded by giving back. The overall experience of the church, I see, has open arms for all. It doesn't matter your color, your creed, it's open arms, and it's true love and true compassion. And some people can say it, but I do see that the hand of God is on this, and this is something. Other people are there to spend their money to give to people who don't have any. Today I think it's a fun event, and I really appreciate being invited and representing great function over here for the community. And they should attend this community because... For its next destination, the humanitarian efforts of the church continued in the poorest zip code in the state of Tennessee. Zip code 38126 is the poorest zip code in the state of Tennessee. Many families who live in poverty. This time, dito na tayo sa Tennessee, Memphis. Ayan. Every day. The children received care packages, and also 5 local organizations received monetary donation. And with churches like Iglesia Ni Cristo, we're able to do this, and we're so thankful in it, and we thank God. Up for the U.S. Tour of Aid to Humanity Events 2019 is the Golden State, California. Now in the Golden State, Oakland and California, Golden State. Where Oaklanders, especially children, benefited from care packages and supplies. See that? $20,000 US. Oakland, it was my privilege to honor some of the great leaders of Iglesia Ni Cristo. Is a role model for other nonprofits and also churches that have got to reach out into the community to be of service, to live God's words, values that we have as Oaklanders are so in line, expressing love for your neighbor. Dami. Ang daming chicken nun. Kita nyo? Di ba? So ilang state na ba? Ang layo niyan, no? Ang layo niyan, guys. Ito mga kabuhay, kung ang Philippines, i-compare natin dito yung travel time nila, napaka big difference. Ayan. We must draw a line between this ginagawang event ng Iglesia ni Cristo. Talagang
east, west, north, south, ganun. As the Aid to Humanity U.S. tour continues, members of the Apache Indian tribe were among the primary Yan, beneficiaries. San Carlos, Arizona. Siguro mayroon din silang mga sariling dialect din dyan. Of the assistance offered by the Felix Y. Manalo Foundation in San Carlos, Arizona, especially children. They really need more food than we get, you know? I mean, very much to the Aid to Humanity program. We appreciate everything you do. The Aid to Humanity returned to California, this time in San Diego. San Diego, California this time. Where communities are challenged by growing cases of homelessness. They balance mattresses and containers on top of their overflowing loads. Some pull pets on leashes. the homeless problem. That's a big challenge right there. Everybody's just becoming homeless. You don't have no food, don't know with their family. Packages, free medical checks, school supplies, slightly used clothing, and financial donations to select organizations brought hope and joy to locals. For its 8 stop, representatives of the Felix Y. Manalo Foundation visited Los Angeles, where 25.3% of its children live in poverty. Couple that with problems brought about by homelessness. It is so Time in Los Angeles. Di ba yun, doon yung may Hollywood na nasunog ngayon. Kawawa naman, no? complex, but obviously homelessness has exploded, and organizations like myself, like that, we need to turn everybody back to Christ. Can do. The people here are from all over the country. The church is a worldwide church, but you are able to focus your energy. Rockford, Illinois, considered as one of the least cities to live in the United States, with 24% of its residents living below the poverty line, and add to that high crime rates. And for the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, through the Felix Y. Manalo Foundation, this is but more reason to extend aid and show support. It's hard. It's hard. It's not a homeless people here. Because I don't think you know that how much does help, because a lot of people think Rockford is a very bad city. There's so much crime. And She's almost crying, guys. People think Rockford. So naiyak talaga, no, na really touches her heart. It's very bad city. for them to pick us than going to Belvedere or going somewhere else, I think it does help, because a lot of these families, they don't have nothing. You know, they live in poverty, and I'm trying to make my life better, but it's very grateful because he didn't have to pick us, but he did. I don't really know the man. I've never heard of the organization. Diyan nyo ba yun? Kasi importante, naiyak siya. Naiyak, na-touch siya. Kasi, parang siguro, feeling na, naghihirap na talaga siya dyan. Tapos biglang may dumami yung tao, may tumulong na isang organisasyon. But if they had it again, I would come again. 14 days, 8 cities, 7 states. Thousands of care packages distributed, but more than this is the support and genuine care, making difference to the lives of thousands of Americans. Utos ng ating Panginoon Diyos na ibigin mo ang Panginoong Diyos, na iyon ang pangunahing utos. At ikano ang pinakamahalagang utos ay yung ibigin mo ang iyong kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos, gaya ng ating alam, yung pagsunod sa kanyang mga utos. Gagawa ka ng paraan para masampas siya, maglingkod ka sa Panginoon Diyos. Yun ang pag-ibig sa Kanya. Pero yun namang pag-ibig sa kapwa, yung kapag ang iyong kapwa ay nandun sa kalagayang nangangailangan, lalo na yung mga mahihirap, lalo na yung mga nagiging biktima ng mga kalamidad, at iniabot mo ang iyong kamay para tulungan sila, yun ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Yan ngayon ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang pagpapalaganap ng pananampalataya, akitin ang tao sa tunay na pagsampas sa Diyos, kundi tumutulong ang Iglesia ni Cristo sa nangangailangan. Kaya itong ating ginagawang lingap sa mamamayan o Aid to Humanity, ipinasya ng kapatid Walter Manalo na ito ay tuloy-tuloy sa bawat bansa. Ba, matindi. For 10 days pala, 8 cities, 7 states sa United States of America. You know, ganun ka tindi. Tapos, yung mga may allegation dyan, yung mga tumuligsa dyan sa Iglesia ni Cristo, may matauhan kayo, no? Unti-unti nating sinasagot na instead na ibinibigay doon kung totoong may utang ang Iglesia ni Cristo, ay bayad na lang kaysa ipamimigay natin. So kaya lang tayo namimigay kasi sobra-sobra. Yun ang logic doon. Now, sa mga gusto pang manood ng mga series natin ng mga ganitong pagdebunk, pagsagot sa mga allegation ng Iglesia ni Cristo, ikaw lang ang kailangan ko na tutulong sa ating channel, mag-like ka at mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless
at excited kami dahil maya-maya konti, walang tulugan to, pupunta na kami doon sa venue ng ating